Salamat sa Panginoon sa mga awitin na ating pasasalamat, pagsamba sa Kanya ngayong umaga na ito. Once again, we would like to welcome everyone na nandito kasama natin at ang ating mga children ay doon po sa likod para sa kanilang tinawag natin na Junior Church. I-welcome natin ang bawat isa. Pwede ba i-welcome ang iyong katabi dyan? Good morning, welcome. Kahit walang katabi, wala. And of course, lahat, kahit first time pumunta ngayon, welcome. Kasama namin ngayon sa pagsamba sa Panginoon. Para sa salita ng Diyos, buksan natin ang ating Bible sa Galatians chapter 2, verse 20. Isang verse lang po. Galatians chapter 2, verse 20. Reading from God's Word. At ito, babasahin ko po. Galatia sa New Testament. Galatians chapter 2, verse 20 from the New International Version. Ito po ang wika at salita ng Diyos. I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. This is the word of the Lord para sa ating lahat ngayong umaga. Naway ating pakinggan at isabuhay ang salita ng Diyos. Ang message po natin, team, ngayong umaga, and this is special Sunday for the celebration ng Banal na Hapunan. Title po sa English ay Relevance of Christ's Crucifixion. Relevance or the relevance of Christ's crucifixion. Kung sa Tagalog, akma sa lahat ng panahon ang crucifixion ni Jesus Christ sa cross. Ito ay pagbigay pansin na ang ginawa ni Jesus Christ doon sa cross sa Calvary more than 2,000 years ago. At nandito tayo ngayon sa panahon ng Kwaresma or time to celebrate the life, death, suffering and death, resurrection of the Lord Jesus Christ. Oo, nangyari ito sa nagdaang panahon. Pero ngayong umaga sa mensaheng ito, akma pa rin sa panahon natin ngayon, sa sitwasyon ng bawat isa, sa pangyayari sa buhay mo, sa buhay ko, at sa buhay ng lahat na nandito sa mundo na dumadaan o nakaranas ng sari-saring kaganapan o hirap sa buhay. Kaya sinabi ko, relevance, naaakma pa rin sa panahon. Kahit nangyari ito nung unang panahon na si Jesus Christ nag-suffer, nagdurusa, namatay sa cross, nabuhay muli. At ang relevance na yan, ang akma na mensahe ay Galatians chapter 2, verse 20. Nung nagkasala ang tao sa Garden of Eden, ito palaging ang balik-balikan na sinasabi, ito ang umpisa, the beginning ng trouble, problema, at hirap na pinagdaanan ng tao sa buhay. Nagkaroon na ng sari-saring sakit sa pangangatawan, problema sa relasyon, problema sa tao, sa kapwa-tao, at problema sa mga sakuna at pangyayari na tinatawag natin na natural calamity at meron ding tinatawag na man-made, kagagawa ng tao ng mga kalamidad. So ang mga tao mula nung unang panahon hanggang ngayon, hinahanap pa rin at gustong maunawaan paano ito maayos. Paano ang buhay ko maibalik sa kaayusan upang magkaroon ng masaya, mapayapa, abundant, or ang mga pangangailangan ay matutugunan, or ang buhay ay mayroong pag-asa at mayroong paruroonan. Human beings, ang mga tao ngayon, nag-iisip, paano ito maiwasan?
itong tinatawag na conflict, division, pagkahiwalay-hiwalay, away-away, partisan, partido-partido, or tinatawag din na crime, itong mga nagawang karumal-dumal na pangyayari, o kaya itong tinatawag na giyera sa mundo. Bago lang na pabalita ang nangyari saan yun? Saang lugar sa Middle East? Israel. At hindi natin pwedeng hindi banggitin ang hirap na pinagdaanan sa tao, ang kagutuman, kahirapan, poverty. At ito nga yung last week na pinag-usapan natin, kadahilanan na sobrang krimen at hirap ang mga tao dahil sa kahirapan or poverty sa buhay. Ngunit, nagdaan na ang daming mga panahon. Marami ng mga leader sa mundong dumating at nawala. Marami ng discovery ang mga tao upang maiwasan ang kahirapan. Ang dami ng mga studies at ginawa kung ano-ano pa, lalo na sa pag-aaral sa buhay ng tao. Practical man ito, ekonomiya man ito, o kaya sa buhay, reliyon o religious. Ganun pa rin ang mundo. The world remains the same. Marami pang nagsasabi, mas lumala ang sitwasyon ng buhay ng tao sa mundo, mas lumala ang kahirapan, mas lumala ang mga kasamaan na nangyayari sa mundo at nagagawa ng tao. And so marami, hirap na hirap, marami tinakwil ang pananampalataya, at marami nagsasabi, ay ginagawa naman ng marami ang kasalanan, gagawin ko na lang din. Magnakaw ka ng maliit, huhulihin ka. Malaki na lang. Nagagawa nila, nalusutan nila, di kaya din natin ito. At marami pang sari-sari na ginagawa kahit reliyoso o tinawag namin na piety, relihiyong devotion, pero ang buhay hindi naman devoto. Wala naman ang pagsamba. So ang result, lahat tayo pagod na pagod sa buhay. Lahat at marami sa atin, tinawag sa in English, demoralized. Ano yun? Nawawala ng pag-asa, nawawala ng loob, wala ng lakas ng loob, wala ng sigla sa buhay. Dismayado na. Kaya marami sa mga henerasyon ngayon, sinabi na magpatiwakal agad, mag-suicide. Kasi yun na lang daw para matapos na ang lahat. Noong 16th century, isang theologian, ang pangalan ay si John Calvin. Si John Calvin, pinag-usapan niya itong mga kasamaan na nangyayari sa mundo. At ang emphasis niya at sinabi niya sa English, depravity of humans. Ibig sabihin, sobrang masama at makasalanan talaga ang tao. Ibig sabihin, sinabi ni John Calvin nung una pa, 16th century, at pinasabi ito at nagtuturo siya sa lahat, na ito ang resulta or the consequences of the human disobedience with God at the Garden of Eden. Dahil sa pagsuway at hindi pagsunod sa kalooban ng Diyos at sa utos ng Diyos at salita ng Diyos, doon sa Garden of Eden ni Adam and Eve, doon sa pagsuway, ang tao ay lubos at lugmok sa kasalanan, sabi niya, depravity of human being. Kaya lahat sa tao, corrupt. Hindi lang lahat ng tao corrupt, kundi sa lahat sa loob at pagkatao ng tao, corrupt. Ibig sabihin, ang pag-iisip masama, ang gusto, will, or desire sa buhay ay mas puro sa kasamaan. Ang nararamdaman na emotion, masama din. Ang mga kagustuhan,
ang mga likes and dislikes na sinasabi ay papunta rin sa kasamaan kahit nagmumukhang maganda naman. Every aspect of the human life, sabi niya, ay puro sa kasamaan. Humans are indeed spiritually dead. Patay. At walang kakayanan ng tao at hindi niya kayang maging mabait. At even though nagsasabi niya na gusto niyang bumait, hindi pa rin nagagawa. At sinasabi ng tao na siya ay matuwid at gagawin ang katuwiran at kabutihan, hindi pa rin kaya. Kaya sabi niya ni John Calvin, we are unable to do what is right, cannot even distinguish which is left and right. Sa buhay ng tao, ang tao wala siyang ibang pinipili at ginagawa kahit para sa kanya mabuti, lahat yang desisyon papunta pa rin sa kasamaan. Kaya ang sabi sa salita ng Diyos na binasa natin kanina, ito ang magbibigay sa atin ng direksyon na ang crucifixion ni Jesus Christ ay naaakma sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon, kahit sino sila, kahit ano ang nagawang kasalanan at kapalpakan sa buhay, mayroon pa ring paraan binigay ang Diyos. Amen? Ano ito? Galatians chapter 2, verse 20. Makinig. Jesus' crucifixion is the only, once and for all, materialization for human beings to be transformed and to be back to the will of God Almighty. Ulitin ko po. Yung si Jesus Christ na napako sa krus at doon siya namatay, crucifixion. Isang beses lang ito nangyari, pero para sa lahat at sa lahat ng panahon. At ito ang nagmaterialize, nagpapatupad, na ang tao na ngayon ay pwedeng mabago ang buhay mula sa kasamaan ngayon sa katuwiran ng Diyos at maibalik kung saan ang gusto at ninanais ng Diyos na kabutihan para sa iyo. At itong bagay na ito, posible, hindi imposible, kay dahil nagawa na ni Jesus Christ sa kaniyang paghihirap, kamatayan, pagkabuhay muli. Kaya celebrate natin, remember natin in the celebration of the Lord's Supper, the death and resurrection of the Lord Jesus Christ. Transformation, pagbabago. Ito ang palaging sinisigaw ng tao. Magbago ang Pilipinas, magbago ang mundo. Sasabihin ko, walang pagbabago, korap pa rin ang buhay, kasamaan pa rin ang direksyon kahit sinasabing kabutihan ang ginagawa. Kung walang pagbabago sa buhay ng tao na yan, sa pamamagitan sa crucifixion, paniniwala kay Jesus Christ. Wala nang iba. The all-time relevant is the crucifixion of the Lord Jesus. Tanong, paano ito nakikita? Paano ito mararamdaman? Paano ito mapapansin na mayroong pagbabago sa tao? Paano ito makikita, mararamdaman na bawat celebration of the Lord's Supper, sa bawat celebration natin to partake the bread and the wine, makikita natin na itong pangyayari na ito na ginawa ni Jesus Christ noon, akma pa rin sa panahon ngayon. Unang sagot,
Pakinggan. Unang sagot, Galatians chapter 2, verse 20. It is called self-identification with Christ. Pwede mo banggitin? Self-identification with Christ. Sa Tagalog, nakikilala ka ngayon bilang tao kasama si Kristo Jesus. Nakikilala ka ngayon na ika'y tao na bago or binago dahil kay Kristo. Pangalawa, paano makikita na relevant, na akma ang pag-celebrate ng Lord's Supper and the crucifixion of the Lord Jesus Christ? Number 2, it is not anymore I and myself, but Christ who is in me. Hindi na ako at ang sarili ko pa sa sarili ko, kung hindi si Jesucristo na nasa aking buhay. That's number 2. Number 3, the life I live in this body, I live by faith in the Son of God, Jesus Christ. Ang buhay ko na ginagawa sa katawan na ito, itong katawan na ito, namumuhay ako sa pananampalataya ko kay Jesus Christ na anak ng Diyos. Siya lang. Number 1, balikan natin ang number 1. Ito ang materialization, nagpapakita sa atin na ang ginawa ng Diyos ay totoo at naaakma sa ating panahon upang magkaroon ng pagbabago ang tao sa kanyang buhay. Ano yung number 1? Self-identified with Jesus Christ. Ang sarili na naisama at naipakita na kasama si Jesus Christ sa aking buhay, na sa kanyang kamatayan at pagkabuhay muli, yun ang aking eksperyensya sa buhay. Itong ating scripture passage, Galatians chapter 2, ito ay bahagi sa istorya at testimonya ni Saint Paul tungkol sa kanyang buhay. Sabi ni Saint Paul, I have been crucified with Christ. Crucified. Pinako ako kasama ng Diyos. Therefore, kaya, hindi na ako ang namumuhay sa aking sarili. Ibig sabihin nun, patay na ang kanyang sarili. Ang nabuhay ngayon sa kanyang buhay, buhay siya, pero si Christ na ang nasa kanyang pamumuhay. Bakit? Ano kasi ang nangyari sa buhay ni Saint Paul? Si Saint Paul, ang unang pangalan talaga niya ay Saul or Saul. Bakit? Nung Saul pa ang kanyang pangalan, galit na galit talaga siya sa pangalang Hesukristo. At ayaw niyang marinig niyan na siya ay anak ng Diyos. Kasi lapastangan niyan sa batas at sa Old Testament na paniniwala na ang Diyos ay may anak. It is impossible, nothing. And so bilang isang guro, si Paul, at bilang isang tagapangaral sa batas, kaya lawyer siya, prosecutor pa. Sa Old Testament, galit na galit siya nito at ninanais niya na patayin lahat, literal, ang lahat ng mga tao na naniniwala at nagkaroon ng pananampalataya kay Jesus Christ. Yun ang kanyang gawain. Ngunit, isang araw, naharap niya mismo ang Diyos at nakipag-usap sa kanya si Jesus Christ at nagsasabi, Saul, Saul, bakit mo ako pinapahirapan? At dahil dito, nagkaroon siya ng encounter with the Lord Jesus Christ at nagkaroon siyang personal niya na pagharap kay Jesus Christ na bago ang kanyang buhay. Sa daming milagro ngayon na mula sa kanyang pagkabulag ngayon, dahil sa prayer siya ay nakakita muli, nararamdaman niya, na experience niya ang pangaral at ang
power, ang kapangyarihan ng Diyos. Mula sa kasamaan, ngayon siya ay nabago. Mula sa unbelief, ngayon nagkaroon siya ng paniniwala. At nabago ang kanyang pangalan, Paul. Kaya sa kanyang transformation, nabago ang kanyang buhay, nabago ang pag-iisip, nabago ang puso, nabago ang pananalita. Siya ngayon ay nagiging number 1 na defender at tagapang preach and to tell and to teach about the Lord Jesus. At saka sa Galatians, sinabi niya, ngayon hindi na ako ito na nandito sa aking sarili dahil patay na yon si Saul. Ito na ay si Paul dahil kay Jesus Christ. Hindi na ako ang naninirahan sa aking sarili kung hindi si Jesucristo na. Ito ang tinawag na transformation. Ito ang tinawag na pagbabago. Sabihin mo sa katabi mo, Brad, sis, pagbabago. Sagutin mo rin, oo, bago na ako dahil kay Kristo. Sabihin mo. Tapos tanungan mo, ikaw kaya, bago na rin? Ibig sabihin, kapatid, in our believing and receiving Jesus Christ, John 1:12, believe and receive Him, na siya lamang ang anak ng Diyos at tagapagligtas sa ating buhay, tayo din dapat alam natin, may alam tayo, conscious tayo na sa ating buhay, oo, may hirap. Pero nandyan si Jesus Christ, nakaka-relate sa ating sitwasyon. Anong sinabi ng propeta sa Old Testament, Isaiah 53, verse 4 to 5? Ito palagi ang maririnig natin ngayong mga Kwaresma or Semana Santa na mangyayari. Isaiah 53, 4 to 5. Surely, He took up our pain. Kinuha niya at pinasan niya ang ating paghihirap at sinama niya ito sa kanyang kalooban. He bore, bit-bit niya, yung nabayubay siya sa cross at doon siya pinako ang iyong paghihirap, ang iyong kasamaan, ang ating mga kasalanan. Bit-bit niya doon yon. Kasi yun ang punishment sa lahat. By His pierced. Ano yung pierced? Bawat tuhog sa kanya. Tuhog yun. Binarbecue siya. Parang ganyan. Para sa iyo at sa aking kasalanan, He was crushed. Dinurog para sa iyong kapalpakan. At ang punishment na yun ay nagbibigay sa iyo ng kapayapaan. At sa kanyang mga ratay, sugat-sugat sa katawan, ikaw ay gumaling. Kaya sabihin mo sa kapatid mo, katabi mo, magaling ka na, Brad, sis. Pinatawad ka na. 1 Peter chapter 2 verse 24, ang reference nito sa New Testament nagsasabi din, He Himself bore our sins in His body on that cross. Bit-bit niya, dala-dala niya lahat ng kasalanan na nagawa mo ng tao kahit gaano kabigat, kadilim at kaitim ng kasalanan na yon. Binitbit niya doon yon sa cross habang siya ay pinako upang tayo mamamatay sa kasalanan at mabuhay ng may katuwiran. Hindi sa ating kabutihan, kundi sa kabutihan ng Diyos. Kaya, huwag mo nang pasanin ang iyong cross. Kapatid, huwag mo nang pasanin ang mga hirap mo sa buhay. Hirap ka na ba? Huwag mo nang bitbitin
ang mga guilt. Anong guilt sa Tagalog? Guilty. Ha? Konsinsya, ganon. Mga disturbo sa konsinsya, huwag mo nang dadalhin yan. At mga paghihirap, huwag ka nang ma-depress at huwag ka nang sobrang lungkot, anxious sa mga resulta, sa mga desisyon na gawa mo sa buhay, na mga palpak, na mga nagawang kompromiso. Sa iyong pagtanggap at paniniwala kay Jesus Christ, lahat yon napatawad na. Amen? So anong kailangan natin ngayon? Sabi ni St. Paul, tulad niya, hindi na dapat ikaw ay may control sa iyong sarili. It should be your life now, ang iyong buhay ngayon, na bago na, hindi na ikaw yan, kung hindi si Christ na nandyan sa iyong buhay. Amen? Nabasa ko this week, ewan ko kung nabasa nyo rin, kasi na-share ko yun dun sa aking wall sa Facebook. Niisip ko na hindi na ako magpatawag na Kristiyano. Kasi ang Kristiyanong pangalan sa mundo parang hindi na nagustuhan. Masama. Ano na dapat ang tawag? Follower of Christ. Sumusunod and identified with Christ. Totoo din naman, when Christ came into this world, hindi naman sinabi maging Kristiyano kayo. Wala namang sinabi ganun. Sinabi niya, be my followers. Come, follow me. At sinabi dito, be imitators. Ano yung imitator? Susundin niyo ako. Kung ano ang aking sinasabi at ginagawa, gawin niyo. Ito ang pagbabago na nangyayari at nangyari sa buhay ni St. Paul. Ito rin ang mangyayari sa buhay dapat ng tao na nandyan kay Jesus Christ. It's not anymore self, but Christ. Number 2, sinasabi din, hindi na ako kung hindi si Christ Himself who is in me. Number 1, identified with the Lord Jesus Christ. Number 2, hindi na ako. It is not anymore I and myself, but Christ who is in me. It is anymore Christ. He is Christ who is in control of my life. Ito ay binigyang ilustrasyon. Dati pa hanggang ngayon siguro nababasa ninyo, na sa buhay natin, merong nakaupo sa loob ng ating buhay, sa ating puso, nagdidikta. May trono, who is on control, or the king. Dati ang nakaupo doon ay ang self. Ako. Pero ngayon na nandyan na, naniniwala, tinanggap si Jesus Christ, at napatawad ang iyong kasalanan, binago ka na ni Jesus Christ, dapat ang nakaupo in control sa buhay mo, it's not anymore Christ, binaba mo na yung sarili, it is now Christ who lives in me. May awitin yan sinulat ni A.B. Simpson. A.B. Simpson, founder of the Christian and Missionary Alliance. Not I, but Christ in me. Hindi na ako, si Christ na nasa kaloob-looban ko. Ibig sabihin nun, it is about the Lord or the ownership of yourself, body and soul and spirit. Sino na ngayon ang masusunod, ang tagapagmay-ari ng iyong sarili, ang iyong emotion,
ang iyong iniisip, ang iyong nararamdaman, ang iyong mga cravings, decisions, actions, reaction sa mga pangyayari at ginagawa sa buhay, hindi na dapat pagustuhan mo yung sarili mo. Ito kasi ang mahirap nasasabi ng iba. Ang sarap talaga magalit kasi. Lalo na kung wala ka namang ginawa. Masarap kasi mag-isip ng hindi maganda sa ibang tao para makaganti. Ang sarap kasi talagang mag-react ka agad sa sitwasyon. Yung mga ganyan ng mga sinasabi. Ang sarap kasi ganyan ang pakiramdam upang makikita nila sino talaga ako. Kapatid, it should be not that kind anymore. Hindi na dapat. Ano na dapat? Isipin mo na kaagad. Kung si Jesus Christ, hinarap niya ito, ano kaya ang kanyang reaksyon? So, huwag ka agad gumawa ng desisyon, huwag ka agad mag-react, kung hindi, pause ka muna. Pause. Tahimik muna at mag-isip, hindi na ako si Christ. Hayaan ko na. Palagpasin ko na sila. Sila na. Bahala na ang Diyos sa kanila. Why? Because it is Him, Christ, nandyan na, nakaupo sa puso mo. Ibig sabihin nun, magtanong ka na kaagad sa sarili mo, saan kaya at ano kaya sa salita ng Diyos sa ganitong sitwasyon, ano kaya ang nararapat? Huwag ka agad gumawa right away kasi normal, lalabas yung human o tao na desisyon if diretso-diretso. Ano kasing mangyari if tao patuloy pa rin will continue with his or her decision? The answer is, kapalpakan ang dulo. Ibig sabihin, it is not only that we believe Jesus Christ, but also to receive Him. And in believing and receiving Jesus Christ, there must be obedience. Sabihin mo, obedience. Ano yung obedience sa Tagalog? Pagsunod sa kanyang salita na nasa Biblia. It is not enough, sabihin ko sa iyo kapatid, hindi sapat lamang na maniniwala na may Diyos. Ang sinasabi sa atin, tanggapin siya kasi sa pagtanggap sa Kanya, nandyan siya pumasok sa ating buhay at tayo ay sumunod sa Kanyang mga utos o sa Kanyang salita na nandyan na sa Biblia. Bakit? Dahil ang unang at ang pinakaunang kasalanan na gawa ng tao in the Garden of Eden ay ang pagsuway. Disobedience in the Garden of Eden. Kaya si James, sino si James? In the Bible, kapatid ni Jesus in the human family. James chapter 2 verse 19, anong sinabi niya dyan? Sabi niya, naniniwala kayo na mayroong isang Diyos. Good. You believe that there is one God. Good. Sabi niya, huwag mong kalimutan na kahit ang demonyo naniniwala sa Diyos. Pero hindi kayang gumawa ng demonyo ng kabutihan at hindi siya sumusunod sa salita ng Diyos. In other words, kapatid, sa mundo, daghan, maraming nagsasabi at napakarami nila na nagsasabi, naniniwala ako sa Diyos. Pero tingnan mo ang buhay. Hindi sumunod sa utos at kalooban ng Diyos.
naniniwala pero hindi tinanggap at sumunod kay Jesus Christ. Hindi nagbabasa at sinasabuhay ang salita ng Diyos na nandito dapat makikita natin kung anong nararapat nating gawin na mumuhay sa mundong ito if we say we believe the Lord Jesus Christ. Kaya sinabi ni James in James chapter 2, you believe God, good. Even the demons believe God and they shudder, nanginginig pa. Ang tao naniniwala sa Diyos na may Diyos, oo, hindi nanginginig. Mabuti pa ang demonyo, nanginginig. Nanginginig sa takot. Every believer of the Lord Jesus Christ, hindi ko nagamitan ng salitang Christian, kung hindi every follower of the Lord Jesus Christ, tinanggap si Jesus Christ at ang namuhay sa kanyang buhay ay si Christ na at ang kanyang salita ng Diyos na nandyan sa Bible, pinapag-aralan at ito ang sinusunod, sinasabuhay. Ito ang pagbabago. Amen? Pangatlo at katapusan. The life I live in this body, I live by faith in the Son of God, Jesus Christ. Ang buhay ko na ito, itong buhay na ito, tingnan mo yung katabi mo, tingnan mo. May katawan na yan, di ba? Oo. Okay, ang katawan, di ba? Yung katawan na yan, sabi ni Paul, nandito tayo sa mundo, namumuhay tayo na mayroong pananampalataya kay Jesus Christ. Ito ang pangatlo sa pagmaterialize sa pagbabago na makikita natin at ito ang nagawa ng Diyos doon sa cross, crucifixion, na naaakma sa ating panahon. Kahit sino ka, kahit anong pangyayari sa buhay mo, ang crucifixion ni Jesus Christ na nanatiling totoo at naaakma sa iyong sitwasyon. Bakit? Itong live in this body, itong buhay ko nga nabubuhay ngayon, ibig sabihin, araw-araw nating gawain, araw-araw natin pamumuhay, araw-araw natin pagsisikap, hanap buhay, survival, our activities, our work, our doing, business, transactions, or studies, na haharap tayo ng stressful na sitwasyon, di po ba? Sino ba hindi na-stress dito? Ayoko magtaas ng kamay kasi stress din ako. Kahit ngayon, stress ako. Na-stress tayo dahil sa ating mga pinagdaanan sa buhay. Pwedeng na-stress sa sarili dahil ano ba to? Bakit ako nag-decide ng ganito? Na-stress ako dahil sa kagagawan ko rin. Na-stress ako dahil may nararamdaman sa katawan. Taas kaya dugo ko o kaya mataas ang sugar ko. Na-stress ako dahil sa ibang tao. Na-stress tayo dahil sa kapaligiran. Nako, mainit na naman ang panahon, di ba? Mainit na sa labas. Kaya hindi na ako nag-jacket. Mainit na, pawis na. Nakaka-stress yun. Mainit pa ang sitwasyon sa politika at ekonomiya. Mainit pa ang sitwasyon sa mundo, environment, and many other trials, sicknesses, problems, challenges, and all the wrongdoings and wickedness and corruption. And all these things nakaka-stress sa atin kasama ng traffic. So ang tanong, paano tayo masurvive? Paano natin harapin itong mga hamon na ito at mga pagsubok sa buhay na ito? Kahit nasa bahay ako, kahit nasa kalsada, everywhere, nakaka-stress. How can we survive? The answer is, live by faith in the Son of God, Jesus Christ. Alam mo ba na ito pa mula sa Old Testament hanggang sa New Testament at sa ating panahon ngayon, ang bawat isa na tumanggap at naniniwala kay Jesus Christ at sumusunod sa kanyang salita sa Bible, tayong lahat tinawag. Habang tayo nandito sa mundong ito at namumuhay sa katawan na ito at hinihintay natin ang pagbabalik muli ni Jesus Christ, walang ibang sinabi ang Bible kung hindi,
mamuhay ka sa iyong pananampalataya sa Panginoong Diyos, si Yesu Kristo. Di kayo naniwala? Sabi ni Habakuk, sino si Habakuk? Propeta ng Diyos sa Old Testament. Sabi niya, believers of God live by faith. The righteous will live by His faith. Siya na matuwid na at may pananampalataya sa Diyos at nabago ang buhay, mamuhay ka sa mundong ito na may pananampalataya sa Diyos. Romans chapter 1 verse 17, ganun din ang sinabi, the righteous will live by faith. Hebrews chapter 10 verse 38, the righteous will live by faith. 2 Corinthians chapter 5 verse 7, for me, we live by faith, not by sight. Ibig sabihin, kapatid, oo, nakikita natin ang kahirapan. Nakikita natin ang mga problema. Ramdam na ramdam natin ang stress at ang pressure na yan. Pero huwag ituon ang iyong attention sa mga bagay na yan. Saan? Ang iyong pananampalataya ay doon, nakatuon ang iyong attention, si Jesus Christ. Bakit? Si Jesus Christ mismo, pinagdaanan niya ang kahirapan na yan at namatay sa cross, pero nabuhay muli. Ibig sabihin, sa buhay mo at buhay ko, kahit ikamatay pa natin ang kahirapan na ito at mga problema na ito, mabubuhay pa rin tayo. Ibig sabihin din, habang nabubuhay tayo, may pag-asa. Totoo yan kung ikaw ay kay Jesus Christ. Because faith, ang pananampalataya, ay hindi doon sa nakikita, kung hindi doon sa Diyos, kay Jesus Christ. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, Brad, sis, pananampalataya lang. Sagutin mo rin. Ikaw gani, naghihirap ka rin eh. Pero, pananampalataya ka pa rin kay Jesus Christ. Amen? Yan ang pangatlo at masabi, relevant, naaakma ang crucifixion, pagkamatay ni Jesus Christ sa cross. Dahil nakaka-relate siya sa iyong pinapagdaanan ngayon. Di ba ang sarap nun pakinggan at maramdaman na ang Diyos nakaka-relate, nakaka-identify, alam niya kung anong pinagdaanan mo. Amen? Therefore, mga kapatid, ang crucifixion ni Jesus Christ at paghihirap niya at kamatayan doon sa cross, naakma sa lahat ng oras sa buhay mo, sa buhay ko. Ang katugunan din kung paano tayo mamumuhay sa mundong ito ngayon at sa darating pang mga panahon. Ang sakripisyo ni Jesus Christ, ang kanyang paghihirap at kamatayan doon sa cross, ito ang pagpakita sa iyo at sa akin na nandyan siya sa lahat ng pinagdaanan natin. Ang kasalanan, kamalian nating nagawa, ang consequences of sin, binayaran niya lahat yun. Bayad ka na. Sabihin mo sa katabi mo, bayad ka na. Ang kasalanan mo, bayad na. Kaya una, sabihin natin sa sarili, I am crucified with Christ. Sabihin natin, I am crucified. Ako ay pinako na kasama ng Diyos. Kristo. Kaya hindi na ako ang namumuhay sa aking sarili. Kung hindi, siya na ang masusunod. Basahin natin ang salita ng Diyos, pag-aralan natin ito, dahil dito natin makukuha ang kalooban kung ano ang dapat nating gawin araw-araw sa ating buhay. Pray
panalangin, hingin sa Kanya, kumatok sa Kanya. Hahanapin siya sa salita, sa Bible, whenever we read His Word. At panghuli, mamuhay tayo araw-araw by faith in the only Son of God, Jesus Christ. So hindi tayo pwedeng magyabang sa buhay na ito. Kung hindi, pwede natin at sasabihin natin palagi, ang buhay ko sa araw-araw, lahat ng aking gagawin, lahat ng aking transactions, lahat ng aking trabaho, lahat ng aking negosyo, lahat ng aking minimikti, ito dyan sa kalooban ng Diyos dahil ako nanampalataya sa Kanya. Amen? So ngayong umaga, as we go to celebrate the Lord's Supper on this table, hindi lamang natin inaalala, ni-remember si Jesus Christ na namatay sa krus noong unang panahon at the cross of Calvary, at wala na, tapos na. Hindi. Ibig sabihin, sa pag-celebrate natin, kakainin natin ng bread, inom tayo sa cup, ito pala ay naaakma sa panahon ngayon. Dahil itong elemento na ating kakainin at inumin, ito ay nagpaalala tungkol kay Jesus Christ, His life, His suffering, death, resurrection. Ibig sabihin, ang Diyos nandito kasama ko. Nakakain ko siya at naiinom ko siya. Ibig sabihin, nandito siya kasama ko. Nakaka-relate sa aking pinagdaanan. He empathized with us and He sympathized. Alam mo ba kung ano yung ibig sabihin ng sympathy at saka empathy? Sa Tagalog, isang salita lang nakikiramay ang Diyos. Pero ang sympathy, simpatiya, nakikiramdam. Pero ang empathy, talagang nandyan siya sa iyong pakiramdam. So kapatid, I don't know kung anong pinagdaanan mo at hinaharap na sitwasyon sa buhay, or may takot dahil baka parusahan ako ng Diyos sa kasalanan na gawa ko, o kaya hindi na niya ako tanggapin sa langit. Hindi po. By believing and receiving the Lord Jesus Christ, bibigyan ka ng karapatan ng Diyos na maging anak ng Diyos. Pinapatawad ka. So gawin mo lang, humingi ng tawad, tanggapin si Jesus Christ, baguhin niya ang iyong buhay, pag-aralan natin ang salita ng Diyos, susunod sa Kanya. And life will be okay. And there will be assurance sa buhay na walang hanggan. Amen? So tayo po ay yuyuko.